What's up mga boss, ano? Wala muna tayong update doon sa part 1 sa ating ginawa nung una, yung nakaraan video natin, yung elf na eagle. Wala muna tayong update doon mga boss dahil bumigay na yung preno sa truck na palagi kong ginagamit. Kailangan kong unahin to bago naman ako magpag-video doon. Kibali mga boss, na yung uncle ko muna yung maggagawa doon. Yan. Dito muna ako sa unit ko dahil kailangan natin tanggalin tong gulong dahil masyadong malaking trabaho na. Buuhin na natin to mga boss. Eto, buuhin na natin to. Dito tayo magtatanggal sa kanyang kanyang bearing. Unang-una natin gawin, tatanggalin natin tong pinakatakip niya sa sa kanyang bearing. May malaking nut kasi to dito mga boss. Dapat mga boss, wala tong uga, hindi na uuga to. Galin ang pin. Igilid nyo lang muna yung mga parts dito para hindi mawala mga boss. Tapos pagkatanggal ng pin, pwede silsilin na lang natin to. Wala tayong malaking yabi, malambot lang naman to mga boss. Yan, tanggalin ang nut. Tapos pwede na natin bunutin yan. Tanggalin ang outer bearing. Tanggalin yan. Kaya pala mahina na yung preno dito mga boss, dahil itong pinaka mga cylinder niya, ito kasi yung may mga piston to dito. Itong brake lining mga boss, palitin na. Ayan o. Ayan o, napakanipis na dahil matagal-tagal na rin tong hindi namin napalitan, pero may nahanda kaming bago. Pagkapalit namin, ipapabanding namin yung luma para pagka pudpud nito, yun yung pampalit namin. Dito mga boss, yung lumalaro nito, ito na lang isa, dahil itong isa, kung mapapansin niyo, tuyong tuyo, hindi na to gumalaw, stuck up na to mga boss. Kaya ito yung dahilan kung bakit mahina na yung preno, dahil imbis na aangat itong magkabila sabay, ganyan, pagka apak mo dun sa sa preno, itong dalawa magkasabay itong aangat at saka ito. Ang nangyari, itong isa stuck up na, itong isa na lang yung naglalaro. Pagkaapak mo sa pedal doon sa preno, ito na lang yung sumasayad doon sa drum. Itong isa hindi na. Papansin niyo mga boss, tuyong-tuyo siya, wala na siyang, hindi na siya maikot. Subukan natin apakan mga boss, papakita ko sa inyo. Ito lang ang gumalaw, ito hindi na. Ito hindi na. Kaya baklasin natin to. Sabay na rin natin itong baklasin dahil nabuksan na rin naman natin. Palitan na lang natin kung anong kailangan. Kung kailangan ng buo, bibili tayong buo, simple. Kung pwede pang rubber cap lang yung palitan, yung goma, yung gagawin natin. Sa pagtatanggal nga pala dito mga boss, mayroon tong 4 na tornilyo. Ayun mga boss, na tanggal na natin yung isa. Bali, ito lang yung nag-stack up, nakalawang na. Ito lang yung papalitan natin ng buo mga boss. Itong isa at saka yung dalawa sa kabila,
Itong dalawa, hindi naman siya nag-stack up. May leak lang konti dito sa kabila. Ito wala, pero papalitan na rin natin ito mga boss. Papalitan na rin natin ng guma sa ilalim. Itong dalawa. Aalis ako, bibili ako sa auto supply. Ito yung cylinder niya. Tinanggal ko na yung nakaguma dito. Bibilhan natin ng bago. Saka mamaya papakita ko sa inyo kung paano rin tayo magpalit ng goma dito. Ito may dumating mga boss oh. Ewan ko kung bakit natawa to. Lag-lag po na Okay mga boss, alis muna ako. Bili muna tayo ng mga kailangan natin pisa. Kasapot Tagalog. Ito na yung bago nating nabili mga boss. Saan ka matupag magka nga nag-vlog mo nga rin. Ayun eh, labay na. Yan na, kaya ako pa ni-explain. Patulungin niya na dito sa tuwid. Ito yung nabibili nating bagong assembly ng cylinder mga boss. Ito yung pinapalitan natin. Kaso medyo may hindi kapareha sila. May ina-grind ko lang ng konti dito para pumasok yung 4 na bolt dahil medyo may pinagkaiba sila ng konti. Itong nabili natin mga boss medyo hindi magandang klase. Kaya ang gagawin natin para medyo titibay-tibay siya, papalitan natin ng rubber cap sa loob dahil pangit itong stock na rubber cap dito. Gawin natin, binutin lang natin ganyan, tapos ito yung palitan natin. Muha lang kayo ng ako may ginawa akong talagang pang tanggal dito. Tingnan natin kung pareho ba sila ng nabili kong goma, rubber cap. Sa ilalim may number kasi yan dito. 118 kapareho lang sila mga boss. Kaya ito yung pampalit natin bago. Pareho lang yan, 118. Yan, tapo na yan, pangit yan. Magandang klase na ito mga bosikin. Tapos pagka lagay naman dito, pwede nyo ganyan, tulak ng kamay. Para hindi kayo mahirapan, pwede rin kayong gumamit ng ito, straw twine. Lagay nyo lang yung ganyan, tapos bunutin nyo, papasok. Ganun lang mga boss. Tapos bunutin. Ayan. Tapos ibalik natin dito. Lusog lang yan ito ng konti. Huwag nang tanggalin. Iwasan nyo lang yung matamaan yung rubber boots. Yan. Tapos ibalik ang rubber boots. Pwede naman flat screw dito mga boss. Pero ako gumawa talaga ako ng pangsundot ko dito para madali. Okay na. Tapos balik natin dito mga boss. Yan. Ito yung 4 na bolt. Itong isa papalitan din natin to ng goma mga boss.
Dali. Ito, ang gagawin natin, kakamain lang natin to. Yan. Tapos linisin nyo lang yung butas dito bago nyo ibalik yung piston. Yung kita. Balik na natin to mga boss. Yan. Tapos ibalik ang rubber boots. Ha? Usap pa gani yung video nga 100k na mo gani. 100k na mo dyan driver. Usap pa yung video. Ting Bisaya. Yan. Balik natin tong lock. Ito kasi yung lock sa sa piston para hindi siya iikot-ikot. Ihigpit lang. Sunod, ibalik natin yung lining mga boss. Post lang natin ha, kukunin ko lang yung lining. Sa pagbabalik naman ito mga boss, kailangan nyo lang hindi nyo siya pagtapatin pagkapareho. Kailangan, ayan, magkabaliktad sila. Dahil, hindi kasi ito pwedeng itong malapad dito mailagay. Halimbawa, itong side na to dito natin ilagay sa likuran ng cylinder, hindi doon sa adjuster. Dito sa likuran ito yung malapad, ganyan. Tapos itong maliit sa kabila, baliktaran kasi ito sila, dito mo ilagay sa kanyang adjuster. Yan lang mga boss, bawa. Yan, ilagay ang dalawang spring. Yan. Yan mga boss, ipasok mo yung spring sa likuran ng lining. Tapos ilagay dyan sa itaas. Yan. Tsaka sikwatin nyo ng screwdriver. Dito sa ilalim para maipasok ninyong nyo to sa kanyang kanal. Yan. Kanal. Ayan. Sikwatin nyo rin dito. Tapos bukin nyo lang ng bahagya dito mga bro. Ayan. Tumpak. Tapos ibalik ang dalawang pin. Tapos ilagay ang
Ang tawag nito, tawag ko lang. Gayang spring. Yan. Tapos ilagay ang lock. Ikutin yung pin para mag-lock. Pati sa baba, ganon din mga boss. Yan, hindi natin masyadong may pakakita. Yan. Okay na mga boss. Yan, symbol na natin. Ilipat muna ako sa kabila mga boss. I-assemble ko rin yung ganito dito doon sa kabila. Hindi ko na lang may pakita sa inyo dahil masyadong mahaba na yung video natin. Ayan mga boss. Tapos na natin na symbol yung ano. Yung brake cylinder at saka yung brake lining ano. Ngayon ikakabit na natin yung gulong. Kunin lang natin yung gulong mga boss. At pasok na mga boss. Tapos ay ang D-ring, push yung washer. Lagay ang nut. May lagay yung nut mga boss. Sisilin lang natin yung bago. Ganyan. Para humigpit siya mga boss. Tapos uugain mo to. Kung wala na siyang uga, yun, okay na yun. Huwag nyo lang masyadong higpitan mga boss. Yung katamtaman lang na hindi siya nauuga. Ilagay itong pin lock. Tapos tupiin ang kabilang dulo ng pin lock. Yan. Okay na mga boss. Kailangan na lang i-bleeding to. Para i-adjust muna ilalim.
adjust muna natin yung lining para umangat bago natin i-bleed. Hanggang dito na lang muna ang video natin mga boss. Kabila, ito na may pakita dahil kung paano natin ginawa dito. Ganun din lang yung sa kabila. Mahilig ka naman sa mga ganitong video mga boss, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel natin para naman makaabot tayo sa kailangan ni YT. Okay mga boss, maraming salamat.